Ang sabi po rito, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of him who worketh all things after the counsel of his own will. Sa gabi ito mga kapatid, ang goal po natin ay to comfort and assure the believers of God's unchanging purpose in their salvation and inheritance, and encouraging them to rest in His sovereign will. So, ang pamagat po ng ating pong mensahe sa gabing ito ay understanding God's absolute sovereignty. Okay? Kami po ay nagpapasalamat at pumuri sa dakilang mong pangalan, Panginoon, sapagkat muli mo pong niloob na kami po ay magkita-kita ulit, Panginoon, sa ganitong kaparaanan, Panginoon, upang kami po ay muling palakasan sa bawat isa. At ganoon din, patuloy pong magkaroon ng fellowship at makapag-usap, Panginoon, sa mga bagay-bagay patungkol po sa inyong kaharian. Salamat po sa mga awitin na amin pong inawit at sa panalangin, Panginoon, ayun din po sa araw na ito ay inadalangin po namin ng Banal na Espiritu na siyang magandapin namin sa aming pag-aaral ng iyong banal na salita. Kayo po ang pagtas po namin mapasalamatan, Panginoon, sa gabing ito. Sapagkat ang lahat pong ito ay aming dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoon Jesus. Amen. So the book of Ephesians is a letter emphasizing God's eternal purpose and the blessings of the church in Christ. Ito po ay sinulat written by Apostle Paul approximately about AD 60 to 63 during his first imprisonment in Rome. Ito po ay prison epistle. It was written around the same time as Colossians and Philemon. Halos magkasabay po sila with Tychicus as the bearer. Si Tychicus po yung nagdala ng letter na ito doon sa mga taga-Ephesus. This letter was intended for believers in Ephesus, a major city in Asia Minor, na ngayon po yung modern Turkey, but likely function as circular letter to other churches in the region. So, parang nagpapasapasahan sila, ng sa mga churches dun po sa Asia Minor. Itong letter na ito, pinagpapasapasahan nila upang may basa sa kongregasyon. Alright. So, the book focuses on the unity of the church, the reconciliation of the Jews and Gentiles through Christ, and a call to spiritual maturity. Although Ephesian church is a Gentile church, meron din pong mga Hudyo na member doon. Kaya nga po, nakapokus ito dun sa unity nila sa loob ng church. So, Ephesians chapter 1, verse 11, it is a profound statement of God's absolute sovereignty, not only in salvation, but in all things. This verse is not about human decision or philosophy primarily, but about God's divine counsel. God's
divine counsel. Sabihin na natin ng tahasan, diretsahan na po. God's decree. Yung pagtatakda ng Diyos. So, according to Romans chapter 9, God's decree begins with the choosing of the elect. Okay? Election. Romans chapter 9 verse 11, for the children not yet born being neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. So the logical order of his decree is election, precedes creation, and the decree of the fall. Kung hindi ho ganyan yung paniwala nyo, it will violate Romans chapter 9. So, basahin ho natin ang maigi yung Romans chapter 9. Kita po natin doon yung logical order ng God's decree. So, let's go back to Ephesians chapter 1, verse 11. Sa Tagalog, sabi mo rito, tayo rin naman sa Kanya ay nakatanggap ng mana na itinilagan niya tayo ng una pa ayon sa pasya niyaong gumagawa ng lahat ng bagay ayon sa pasya ng kanyang kalooban. Okay, sabi rito, in whom also we have obtained an inheritance. What is this inheritance? Sabi, nakatanggap daw tayo ng mana. This is not earthly riches, but spiritual blessings in Christ. Sino dito sa atin ang mayroong mana? Okay, so ako po, meron akong minanang maliit na lote from my parents, na ngayon ay tawag dito, kinakamkam ng aking pong tiyuhin. Pero hindi na ho niya makakamkam yun kasi siya po ay pumanaw na. Now this, it's full sum of salvation, adoption, redemption, forgiveness, the Holy Spirit, eternal life, and glorification. Ito yung natin. Ito po yung inana natin sa ating pong Panginoon. It's already obtained. Sabi rito, no? Okay. Sabi po, in whom also we have obtained. So, naibigay na. Natanggap na natin. A past tense verb signifying a completed work of God. So, nasa atin na yung mana. Okay? It is not something we earn or achieve. In whom? Sino itong in whom? In whom the centrality of Christ. In Christ. Napakahalaga po nitong in Christ na ito. Kung kayo sa ng Bible, lalong-lalo na sa epistles po na Apostle na Pablo, napakarami pong in Christ na makikita natin, Union with Christ. Sabi po sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are becoming new. So lahat po ng spiritual blessings ay all spiritual blessings flow from and are secure in Christ. Lahat daw po ng mga blessing ay dumadaloy at nasisecure sa pamamagitan ng ating Panginoon. Actually, He is the real heir. Siya po yung totoong tagapagmana . Okay? And we are co-heirs with Him. Tayo po ay kasama tagapagmana niya. Okay? Sa Romans chapter 8 verse 17, ang sabi po rito, if children, then heirs, heirs of God, and joint heirs with Christ,
if so be that we suffer with him, that we may also glorify together. So without Christ, there is no inheritance for the elect. A secure and certain inheritance. Yung pong sigurado at nandiyadyang mana, unlike earthly inheritance, itong mana na ito, this cannot be lost, squandered, wasted, dissipated, or taken, or throw away. Hindi po itong malulustay, hindi po ito mawawala. Okay? So ito po ay nasa atin na. Kung ikaw po ay niligtas ng Panginoon at ikaw ay na-born again, napanganak na muli, itong inheritance na ito ay nasa iyo na. It is guaranteed by God Himself. It should bring immense, napakalaking comfort, napakalaking aliw, at kapayapaan sa mananampalataya. Okay? Kung ikaw ay merong mana, talaga namang napakasarap isipin na mayroong pagkakong ito na ibinigay po ng Diyos sa atin. Okay, next. The predestination. Being predestinated. And sabi yan sa verse 11. So ano po predestinated? Not merely forcing fate, but a prior divine appointment. Yung predestination pala, ito'y kasama sa decree ng ating pong Panginoon, It means God determined our end, salvation and glory, yung ating kaligtasan at ang ating kaluwalhatian before the foundation of the world. Who is the subject of this predestination? Sino ba yung subject? Ang ating pong Panginoon. Sino yung object? Tayo. Ano po? Yung mga elect. So God and God alone, it is His active choosing and planning. This is not based on anything He foresaw in us. Hindi po ito nakabase, nakaupo doon po sa kung ano yung nakita niya sa atin. Yung good works natin, yung faith. Hindi po tayo predestined ng Panginoon dahil nakita niya tayo in the eternity future na tayo ay tatanggap sa Panginoon Kristo. Actually, siya yung unang tumanggap sa atin according to Ephesians chapter 1 and verse 6. Ano po? At hindi yun ang dahilan bakit tayo po ay predestined ng Panginoon. Binigyan niya ng kalagayan, ng paglalagyan sa atin from before the foundation of the world. So the comfort and controversy, itong doktrina na ito, itong katuruan na ito is often misunderstood or rejected, but it is the foundational truth of God's absolute sovereignty. Alright? So, for the believer, sa mga mananampalataya, it offers deep comfort, talagang malalim na kaaliwan. Our salvation is not dependent on our fickle will or ability, but on God's unchanging decree. Ang decree ng Panginoon hindi po nagbabago. Ano po? Kung yan ay nagbago, hindi yan decree ng Diyos. Sapagkat ang decree ng Diyos ay hindi po nagbabago. It removes all boasting from man and gives all glory to God. Hindi tayo pwedeng magmapuri sa Panginoon sa lahat ng mga bagay nito. Lahat ng kalawalhatian ay para po sa ating pong Panginoong
Diyos. So what the purpose and counsel of His will. Balik ko tayo sa verse number 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated, ano pa, according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. Now, pag-usapan ho natin ito, according to the purpose of Him. God has an eternal, unchanging purpose sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. Nothing is haphazard or accidental in His plan. Hindi tayo naniniwala sa aksidente, mga kapatid. Ito po, lahat ng mga bagay na nangyayari ay dahilan po ng decree ng Diyos. Nothing is haphazard or accidental in His plan. His decree is unchangeable. Yung tatak ng Diyos ay hindi po nagbabago from before the foundation of the world hanggang sa dito po sa ating panahon na time. Nothing happens in time than that which was decreed in eternity. Wala daw pong nangyayari dito po sa mundong ibabaw na ito na hindi po na-decree ng Diyos in past eternity. Okay? So our inheritance and predestination are not random events, but part of a grand divine design. Ang ibig kong sabihin, mga kapatid, lahat pala ng mga bagay na nangyayari dito sa mundong ibabaw na ito ay merong pagtatakda na ng Diyos bago pa lamang lalangin ng sanlibutan. May mga preachers po, may mga pastors na hindi naniniwala dito. Ang sabi nila, may mga bagay daw na hindi na nangyayari na hindi na itinakda ng Diyos. Halimbawa, sabi nung isang pastor na nakausap ko, ay nung nagmotor ako at ako ay biglang sumimplang. So anong tawag mo doon? Ay yung ba ay tinakda pa rin ng Diyos? Ibig sabihin na aksidente? Kung hindi ho aksidente yun, mga kapatid, malamang ang tawag ko doon, incident. No, hindi ho accident. Kasi sabi po ng salita ng Panginoon, that even birds that fall from the sky, yung mga ibon na lumilipad sa itaas, mga kapatid, hindi mo sila mamamatay o mahuhulog nang walang pahintulot ang Ama. Matthew chapter 10 verse 29, sabi ko roon, Matthew chapter 10 verse 29, are not two sparrows sold for a farthing, and one of them shall not fall on the ground without your Father. At ang sabi pa ng Panginoon, kahit yung buhok natin ay bilang but the very hairs of your head are all numbered. Alam mo ibig sabihin yung all numbered? Hindi lang ibig sabihin bilang ng Diyos yung buhok natin. Ibig sabihin may sequence po yung buhok natin kung pang-ilan ng tubo o pang-ilang lagas yung mga bagay na yan na nangyayari sa buhay natin, sa ating buhok. So fear not, therefore, are ye not more valued than any sparrow. So our very hair are numbered. Okay, so ano pa? Sabi rito, who worketh all things, siyang gumagawa lahat ng bagay. Kung lahat po ng bagay ay kanya pong nagawa, may bagay ba na hindi niya ginawa? O mayroon bang
tinatawag na event na hindi na wala sa kanyang kapamahalaan. Okay. Sabi rito, who worketh all things, a description of our great God. Ito po yung description ng Panginoon eh. He worketh all things. God is actively involved in carrying out His purpose. He works or operates in everything. Lahat ng mga bagay, ang kapatid. Kaya nga ako, hindi na ako nagdududa sa Panginoon. Wala na akong doubt sa Panginoon. Ano man ang mangyari sa buhay ko. Panginoon, sabi ko, nangyari ito sa buhay ko. This happened to me. Pero alam kong meron kang purpose at alam kong meron kang gustong ipaiwatig sa akin. Bakit nangyari itong mga bagay na ito? Ano po? At ang aking paningin ngayon ay unti-unti na akong dumidilim. Ano po? Hindi na ako halos makakita ng malayuan. Pero ako po'y naniniwala, bahagi ito ng decree ng Diyos. Hindi po ito accident, mga kapatid. This includes events of history, the circumstances of our lives, and ultimately, our salvation. Kaya nga po, dito to yung tinatawag na aksidente. No? So, ang good example nito ay yung crucifixion ng ating pong Panginoon. Hindi, talaga pong pati yun naka-decree. Dinecree ng ating Panginoon, Acts chapter 2 verse 23, sabi niya, Him being delivered by the determinate counsel and foreknowledge of God, ye have taken and by wicked hands have crucified and slain. Okay, so ganun po ka-detalye yung decree ng Diyos, mga kapatid. The choosing of Judas as traitor. Sa palagay niyo ba ay aksidente lang na si Judas ang napili na maging traitor sa Panginoon? Sabi po na actually hindi. Naihula na yan actually sa Psalms chapter 41 verse 9. Yea, mine own familiar friend, sabi niya, in whom I trusted, which did eat with my bread, hath lifted up a shield against me. Okay? Yun po yung sabi na salita ng Panginoon. So lahat ng mga bagay na nangyayari dito sa lupa, yan po ay naka-decree. I-decree ng Panginoon. Now, let us see. After the counsel of His own will. Ano ba yung counsel of His own will? Ano pa itong counsel? It refers to His wise, deliberate, and perfect purpose. Yung counsel niya, ito daw po yung matalino at sadya at perfectong layunin ng Diyos. Okay? It's not a whim, a sudden, impulsive design, but a well-thought-out design. Talaga pong pinag-isipan ng maigi. Actually, kung talagang nag-iisip ang Panginoon, hindi niya ito ginawa just a whim. Okay? So, ang sabi po rito ng salita ng Panginoon, after the counsel of His own will. His own will. This is the ultimate source and authority. Yung will ng ating pong Panginoon. God's will is supreme, independent, and always righteous. So what is the implication of this to us? God does not consult with man. Hindi ko siya sumukonsulta sa tao. He does not need our permission or cooperation for His will to be accomplished. Kung ano po yung will ng Panginoon sa atin, siya po yung nagaganap. His will is always good, perfect,
and just. Wala hong pwedeng mag-question sa will ng ating Panginoon. Doon po sa Romans chapter 9, abay inasahan na ni Apostol Pablo na mayroong mag-question doon sa kanyang turo ng decree ng ating pong Panginoon. Kaya nga po, sabi niya, is there unrighteousness with God? God forbid, ang sabi po na mga kapatid. So let us recap. We have an inheritance in Christ. Meron tayong mana sa Panginoon given by God's predestination according to His eternal purpose and counsel of His will. Kaya nga po may assurance tayo meron tayong kasiguruhan. If God has predestinated us, our salvation is secured. We can rest in His unchangeable purpose. Tayo po'y pwedeng manangan. Tayo pwedeng mahiga sa Kanya pong hindi napapalitan na layunin. To this harness humility, dapat po maging humble tayo. Okay? It will make us humble. This doctrine should humble us, realizing that our salvation is entirely of God's grace and not our merit. This also cultivate praise and worship. Itong katotohanan na ito, mga kapatid, should lead us to profound worship of our sovereign God. So what is our encouragement? Even in trials and uncertainties, kahit na po sa mga pagsubok at sa kawalan ng parang yung bang uncertain ka, we can trust that God is working all things after the counsel of His own will for our good and for His glory. Okay? So, yan po yung ating pong pag-aaral po sa araw na ito. At balikan po natin yung ating text, Ephesians chapter 1, verse number 11, in whom also we have obtained an inheritance, being predestinated according to the purpose of Him who worketh all things after the counsel of His own will. So marami pa actually, marami pang lugar sa Bible na mas maiintindihan natin yung God's absolute sovereignty kung tayo po'y mag-aaral. Pag-aaralan lang natin, mga kapatid, at tayo po ay mapapagpala, mabibless po tayo sa mga katuruan na ito. Tayo po'y saglit na dumako sa panalangin. Dakila naming Diyos, Ama naming banal, makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat, Panginoon, sa araw na ito na pinagkaloob mo sa amin. Salamat po sa mana na inyo pong pinagkaloob sa amin at sa tinatawag na predestination. Kami po ay inyong itinalaga, Panginoon, sa isang lugar according to your purpose na kung saan kayo po ay gumagawa sa lahat ng mga bagay after the counsel of your own will. Maraming salamat po, Panginoon, sa araw na ito. Kayo po ang may task po namin at magpasalamatan. Sapagkat ang lahat pong ito ay aming dalangin sa matamis na pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Elder Marshall.